Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria, kanyang ina, at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?" At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-17 linggo sa karaniwang panahon, unang Biyernes para sa buwan ng Agosto. Kung kayo po ba ay babalik sa inyong mga pinanggalingan, I'm sure marami po dito ay hindi naman talaga taga Tondo o Divisoria, yung iba mga nag-migrate. Pero kung babalik ba kayo sa probinsya o kung saan man kayo, yung pamilya ninyo, magiging masaya ba kayo na babalik doon? Sa tingin niyo po ba? O ayaw niyo nang bumalik? Kasi, sasabihin ba natin na, hindi ako successful, hindi ako naging mayaman. Dito lang tayo, nasanay na tayo na may mga nagsisigawang bata habang nagmimisa. Ano bang dahilan? Kung mananatili ka ba dito, masasabi mong dahil masaya ka na dito, okay ka na? O wala lang kasi talaga walang choice. Sasabihin natin lagi, walang choice. Wala ba talaga tayong narating? Kaya, kapag ganun yung ating damdamin, parang wala tayong narating, kaya nagkakaedad tayo, tumatanda tayo, pero tumatanda at nabubuhay tayo sa kalungkutan, yung mga frustrations natin. Yan. Kawawa naman tayo niyan. Kung ganun, yung ating pong saloobin, na minsan di rin naman natin ma-verbalize, di natin masabi. Kaawa-awa naman tayo. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba wala tayong narating? Sa Ebanghelyo, narinig natin itong pagbabalik bayan ni Jesus. Nung umalis si Jesus, para sa mga kamag-anak niya, kapitbahay, wala lang. Umalis lang siya, ordinaryong anak ng karpentero, ni hindi nakapag-aral si Jesus. Kasi nga, anak ng karpentero. Pero ngayon, nagbabalik siya, kakaiba ang aura ni Jesus. Namamangha nga sila kasi yan sabi, di ba? Paano siya nagkaroon ng ganyang katalinuhan? Saan niya nakuha yung karunungan na mayroon siya ngayon? Ano ba? Pero dito nga po, nahirapan silang kilalanin, sabihin na natin ang pagbabago, tagumpay ni Jesus. Nahirapan silang tanggapin ito. Pero para bang dito? Para kay Jesus, anong pakialam ko kung ayaw nyo?
Kung hindi ba siya umalis, tuturuan ba siya at tatanggapin siya? Nitong mga nagmamaliit sa kanya ngayon, sa simula pa lang, ang tingin na sa kanya, diyan ka lang kasi anak ka lang ng karpentero. Pero hindi. Hinanap ni Jesus yung kanyang purpose at natagpuan yun. Kaya masaya siya. Ang kaligayahan niya ay ang matupad at marating ang kagustuhan ng Diyos para sa kanya. Hindi siya nagbabalik para lamang kumuha ng atensyon, kundi malinaw sa kanya kung ano ang kanyang intensyon. Hindi para kumuha ng atensyon, kundi para magbalik at ibahagi ang mabuting balita sa mismong kanyang bayan. Pero tinanggihan nga siya. Pero hindi ibig sabihin, malulungkot na siya. Sinika pa rin niya, sabi naman dito, hindi siya nakagawa doon ng maraming kababalagan. Kaya sayang yung opportunity. Sinayang nila yung pagkakataon. Kasi nandiyan na si Jesus, pero dahil sa hindi nila pagkilala kay Jesus, sila ang nawalan. Pero yung sa atin, maganda na makuha din yung atensyon natin sa mga ganitong pagkakataon. Huwag mong idepende ang kaligayahan mo sa dami ng taong tatanggap o tumatanggap sa iyo. Huwag mong idepende doon. Kundi ang tingnan mo ay kung sino ang kumikilala at tumatanggap sa iyo. At yun ang gawin mong inspirasyon. Kasi kung ang pagbabalingan mo ay yung mga ayaw kumilala sa iyo, mapupunta ka sa depresyon. Hayaan mo na. Hayaan mo na lang sila. Kasi tumatanda ka na eh. Tumatanda na tayo. Kaya tuloy, hindi natin maamin, tumatanda na tayo hanggang ngayon. Gusto pa rin natin atensyon. Kaya nga marami sa atin nagpapapansin. Kahit sa social media, matatanda na, nagpapapansin pa. Kasi yun ang gustong-gusto nila. Na akala nila, yun ang magpapasaya. Pero hindi yun ang magpapasaya. Ang magpapasaya sa tao ay kung nalalaman niya kung ano ang purpose na ibinigay ng Diyos, kung bakit siya magpapatuloy, kung bakit siya nabubuhay. Okay na yun. Okay lang yun. Kung ayaw sa'yo, okay lang yun. Parang hindi talaga okay sa inyo, no? Hindi, harap kayo sa salamin mamaya, tingnan mo naman nangyayari sa iyo. Mabubuhay ka sa kalungkutan. Pero desisyon mo yan. Ikaw lang yan, ha? Kung gusto mo maging masaya, huwag mong pakinggan yung mga ayaw kumilala sa iyo. Magpatuloy ka sa kung ano ang mabuti na dapat mong ginagawa. Hindi para kumuha ng atensyon, kundi para ma-fulfill natin yung intensyon ng Diyos para sa atin. Amen?